Part 26. Sa araw na iyon ay yakap at kondong ni Zia ang anak habang si Louie ay hawak naman ang maliit nitong kamay. Patungo sila ngayon sa Rodriguez Hospital para i-confine si Louisa dahil nakaschedule na ang operasyon nito, 1 buwan na lang ang kanilang hihintayin para sa preparasyon. May kabang nararamdaman si Zia dahil baka matakot si Louisa, lalo at umaayaw na itong sumama o magpunta sa ospital. Minsan nang nagsabi ang bata na hindi nito gusto sa tuwing kinukuhanan ng dugo para sa check-up. "San tayo punta, ma?" Tanong ni Louisa dahil walang nagsabi kung saang lugar sila pupunta. Iniiwasan nilang sabihin dahil aayaw at iiyak lang ang bata kapag nalalaman na sa ospital ang punta. Si Maricar na nakaupo sa tabi ng driver ay napalingon at malungkot na tiningnan ang apo. Nang walang makuhang sagot ang bata ay lumingon ito sa ama. "Hulaan mo, baby, san tayo pupunta?" Masiglang tanong ni Louie. Kumurap naman ito sa kayam-akap ng mahigpit sa ina. "Playground." Tipid lang nang umiti si Louie sa kapinisil-pisil, tila nilalaro ang munting kamay ng anak. Ilang minuto ang lumipas, hindi pa man nakakaparada ang sasakyan ay umiiyak na si Louisa nang makita ang ospital. Nagsisisigaw at nakikiusap na huwag ipasok sa loob. "Ayoko, masakit." Iyak ng nakakaawang bata. Kaya kinarga na ni Louie at kinausap ng maayos para hindi umiyak. Huminahon naman ito na ikinatuwa ng dalawang babae dahil mahirap talagang patahanan ang bata sa tuwing umiiyak. Nang makapasok sa loob at marating ang private room ay naroon na ang kinuha ni Louie na makakatulong kay Maricar sa pagbabantay ng bata habang nagtatrabaho si Zia. "Magandang araw po, sir, mga madam," bati pa ng caregiver. "Ako nga po pala si Emilia," pakilala nito. "Mama," tawag ni Louisa nang makitang may ibang tao sa kwarto. Mukhang natakot ito dahil hindi sanay ang bata sa iba. Lumapit naman si Zia at niyakap ng anak sa may batok. Dahilan kaya nagkadikit ang katawan nila ni Louie na karga pa rin ang bata ng mga sandaling iyon. Nagkatinginan silang dalawa pero unang umiwas si Zia. "Uwi na tayo," saad ng bata sa mga magulang. Kaya muling kinausap ni Louie ang anak. Nakikinig naman ito at kahit natatakot ay naroon ang tiwala ng bata sa ama. Kaya nang iwan ito sa pangangalaga ni Maricar kasama ang caregiver ay nagpasalamat si Zia sa dating asawa. "Thank you sa tulong, kung hindi dahil sayo ay baka nasa loob pa rin ako," kinakausap si Louisa, ipinapaintindi na kailangan niyang magstay, aniya. Ngumiti naman si Louie sa kanagbaba ng tingin sa kamay ni Zia. Gusto niyang hawakan pero hindi niya gustong sirain ang sandaling iyon. Ang gusto niya ay dahan-dahan lang para hindi matakot at lumayo. Hindi niya nais na muling mawala si Zia. Kaya kahit hindi siya yung tipo ng tao na naghihinay-hinay ay kailangan niyang magpigil para manatiling malapit sa babaeng minamahal. Kahit nasa ospital ang anak ay tuloy pa rin ang buhay. Nagtatrabaho pa rin si Zia at mas lalo pang nagpupursage para sa bata. Pasado 5:00 ng hapon habang nasa counter si Zia, tinitingnan kung may enough stock pa ba sila para sa buong linggo. Nang mapansin ang bagong pasok na customer, si Arnold. Kausap nito ang isang receptionist nang mapansin siya at lumapit. Nagkunwari naman si Zia na hindi ito kilala at binati na gaya lang din ng ibang customer. "Gusto ko sanang magpa-reserve ng table," anito sa kanilahad ang dalang bouquet. Bakas naman ang pagkabigla sa mukha ni Zia matapos matanggap ang bulaklak. "Para santo?" bulong niya. "For you, of course. Ito ang unang beses na pumunta ako rito sa working place mo. At ayoko namang magpunta na walang dala. Hindi ka na sana nag-abala," nakangiting saad ni Zia. "May imi-meet ka rito kaya nagpapa-reserve ng table." "Well, wala naman pero gusto ko sanang ayain si Lindsay na mag-dinner at dito ko siya naisip ang dalhin." Ngumiti naman ng makahulugan si Zia. Sa nagdaang mga linggo ay napapansin niya na nagiging malapit ang dalawa. Hindi niya man gustong mag-isip ng kakaiba pero hindi niya maiwasan. "Okay, ako nang bahala. Sisiguraduhin kung magiging maganda ang dinner date niyo," ani Zia saka natawa. Nang mga sandaling iyon, sa labas ng restaurant ay nakaparada ang kotse ni Louie. Kitang-kita niya mula sa floor-to-ceiling window kung paano ngumiti si Zia kay Arnold. Inagan niya ang pagpunta sa restaurant para sabay na silang magtungo ni Zia sa ospital pero ito pa talaga ang maabutin niya.
Napatiimbagang siya at agad nakaramdam ng selos, lalo pa at nasaksihan niyang tuwang-tuwa na nakatanggap ito ng bulaklak. Nakakanginig ng laman sa galit. Sumapit ang gabi at out na ni Zia sa trabaho. Kalalabas lang niya sa restaurant nang mapaigtad sa sobrang gulat matapos marinig ang malakas na busina. Paglingon ay may palapit na kotse. Sakay, ani Louie matapos magbaba ng bintana. Pagpasok ni Zia sa sasakyan ay saka lang niya napansin na may kakaiba rito. May problema ba? Nakita ko kayo kanina ni Francisco. Doon na naramdaman ni Zia na may mali. You mean, kanina ka pa rito? Ba't hindi ka pumasok sa loob para hindi ka naghintay? Sa tingin mo kaya ko matapos nang nakita? At dinala mo pa talaga ang binigay niya rito sa kotse ko, ani Louie. Bakit ka nagagalit? Binigyan niya lang ako ng flowers, walang mali roon. Anong wala? Hindi mo nakikitang nagseselos ako? Hindi malaman ni Zia kung anong i-react. Kung magagalit din ba siya dahil sa pagsigaw nito o may iba pang dapat maramdaman sa mga oras na iyon. Ano naman ang mali roon? Walang masamang tumanggap ako ng bulaklak or any gift sa ibang tao. Especially, kung single naman ako. And you're not. Napanganga si Zia, naguguluhan na hindi niya maintindihan. Anong sinasabi mo? Hiwalay na tayo, Mr. Rodriguez. Napangisi ito. Mrs. Zia Cruz Rodriguez, hindi ko pa pinipirmahan ang divorce papers. Sa madaling salita, asawa pa rin kita at hinding-hindi ka na makakawala pa sakin. Parang nabingi si Zia sa narinig. Nanlamig siyang bigla at kinilabutan. Gusto niyang magalit ngunit dahil sa labis na pagkabigla ay para siyang nabato sa pwesto. Ang gusto na lamang niyang mangyari ay umalis at lumayo, malayong malayo. Nanginginig ang kamay niya nang hawakan ang handle ng pinto upang lumabas. Ngunit agaran siyang napigilan ni Louie sabay yakap. Bitawan mo ko, aniyang nanghihina sa bisig nito. Hindi ko kayang mawala ka sakin ng tuluyan. Ikababaliw ko, kapag nangyari yun dahil mahal na mahal kita, Zia. Sa narinig ay tumigil sa pagpupumigla si Zia. Ang yakap ni Louie ay hindi mahigpit at ramdam niya ang init na nagmumula sa katawan nito. Sa isang iglap ay naalala ni Zia ang mga sandaling naging masaya sila noon kahit sa maikling panahon lang. Ang yakap, haplos at ang halik nitong nalimutan na niya ang pakiramdam ay biglang nagbalik. Mali ito, hindi dapat natin to ginagawa. Hinawakan ni Louie ang magkabila nitong pisngi saka tinitigan ang mukha ng babaeng pinakamamahal. Walang mali rito, Zia. Hindi naging mali ang magmahal. Matapos ay unti-unting inilapit ang mukha kasabay ng pagpikit ng mga mata ay pinagsaluhan nilang dalawa ang isang matamis na halik. Bolte-bolteheng kuryente ang dam-aloy sa buong katawan ni Zia matapos dumampi ang labi ni Louie. Ang halik nitong nagbibigay init sa malamig na gabi ay nanunuot at sumasakop sa kanyang sistema. Marahan hanggang sa unti-unting lumalim sa puntong wala na siyang ibang naiisip kundi ang halik nitong nakakalunod at nagbibigay ng kakaibang sensasyon na ngayon na lamang niya muling naramdaman. Ang kamay ni Louie na nasa pisngi ay humahaplos na pababa sa leeg. Si Zia na tuluyan ng nakalimot ay inalay na ang lantad na leeg, pidyo ang sariling mapaungol hanggang sa maramdaman ang kamay nitong nagtatangkang alisin ang suot niyang damit. Sandali lang, Louie, saka lumayo. Si Louie na nalalasing pa sa halik ay hinabol ang labi ngunit tuluyan ng hinarang ni Zia ang kamay. Tigil muna, Louie. Huwag muna tayong magpadala sa emosyon. Kailangan pa nating magpunta sa ospital, baka naghihintay na sila. Tumagal ang titig ni Louie, tila pinoproseso pa ng utak ang sinabi nito dahil isa lang talaga ang nasa isip niya. Ang muling ipagpatuloy ang nasimulan. Okay, labag sa loob niyang sagot saka nagmaneho paalis sa lugar. Sa mga unang minuto ay tahimik lang silang dalawa hanggang sa naglakas loob si Louie na abutin ang kamay ng asawa. Galit ka ba? Ha? Ani Zia habang nakatingin sa magkasalikop nilang kamay, iniisip kung babawiin ba o hahayaan na lamang. Naniloko kita at pinaniwalang hiwalay na tayo. Mula sa kamay ay umakyat ang tingin ni Zia sa mukha nito. Nabigla ako, oo pero, sa totoo lang ay hindi pa talaga nagsisinkin sakin lahat. Napatiimbagang naman si Louie, nagbago rin ang ekspresyon. Kung galit ka at gusto pa ring makipaghiwalay ay pipirmahan ko ang divorce papers, aniyang labag sa loob ang sinasabi. Pero para kay Zia, kung anong nais nito ay ibibigay niya. Basta hayaan lang siyang manatili sa tabi nito. Hindi na mahalaga kung kasal sila o hiwalay na.
Marahang binawi ni Zia ang kamay. Hindi maintindihan ng sarili kung bakit kahit gusto ng isip niyang maghiwalay ay bigla namang sumasakit itong dibdib. Kaya muli silang natahimik at hindi na nag-usap pa hanggang sa makarating sa ospital. Sampal sa mukha ang natanggap ni Austin matapos ibigay ang napirmahang divorce papers kay Nika. Hindi ako makakapayag na maghiwalay tayo. Napangisi si Austin. You don't have a choice here, my dear wife, sarkasmo niyang saad. Gumaganti ka ba sa ginawa ko noon? Waste of time. Ang gusto ko lang ay tapusin na ang kalokohang to. Alam mong nagpakasal lang tayo dahil sa negosyo ng parehong pamilya. At ngayon ay hihiwalayan mo na lang ako matapos ng lahat. Napabuntong hininga si Austin. Kung makapagsalita kay parang may pinagsamahan tayo kahit wala naman. No, hindi ako makakapayag na mag-divorce tayo. Never. Saka nagsimulang nagwala si Nika. Pinaghahadges ang ilang dokumento habang si Austin na komportableng nakaupo sa swivel chair ay nanunood lang. Tapos ka na ba? At kinuha ang nakatagong litrato sa drawer sabay pakita. Ang galit ni Nika ay bigla na lamang naglaho matapos makita ang pagtataksil niya kay Austin. Makikipagmatigasan ka pa rin ba? Ani Austin, kapag hindi mo pinirmahan ang divorce papers ay asahan mong malalaman to ng pamilya mo. Gustong magalit ni Nika ngunit alam niyang walang maidudulot na maganda kung hahamunin niya ito. Kaya kahit labag sa loob ay nagmakaawa siya, nilapitan si Austin at lumuhad sa harap nito para lang maligtas mula sa galit ng ama. Please, huwag mong sasabihin kay daddy. Okay, pipirmahan ko na, aniya saka tumayo upang hanapin ang divorce papers na nagkalat sa sahig. Bago pa mahanap ang papel ay tumayo na si Austin at lumabas ng study room, iniwan sa loob si Nika. Mas gusto na lamang niyang umalis at magpakarelax sa ibang lugar kaysa manatili sa bahay. Iniisip na magstay sa club o di kaya ay sa Lopez Hotel pero, bigla niyang namiss si Lindsay. Gusto itong makita kaya sinadya niya ang pastry shop para lang makita na may kasama itong ibang lalaki, si Arnold Francisco. Pamilyar ito sa kanya ngunit hindi niya lubos na kilala. At habang pinapanood ang mga ito ay nasisiguro niyang may namamagitan sa dalawa. Masakit man makitang may iba na ang babaeng minamahal ay hindi niya maiwasang mapangiti para kay Lindsay. Dahil hangad niya ang kaligayahan nito. Samantalang sa mga sandaling iyon habang nakikipag-usap kay Arnold ay napansin ni Lindsay ang isang magarang sasakyan na nakaparada sa labas. Hindi niya man nakikita ang driver ay may kutob siyang kilala niya kung sino. Wait lang, may pupuntahan ako saglit, paalam niya kay Arnold at pagkatapos ay nagmamadaling lumabas ng shop dahil paalis na ang magarang kotse. Mabuti na lamang at nahabol niya at nagawang katukin ang black-tinted window. Ilang sandali pa ay bumaba ang bintana ng sasakyan at bumungad sa kanya si Austin. Anong ginagawa mo rito? Umiwas ng tingin si Austin sa katinapik-tapik ang hawak na manibela. Gusto lang kitang makita. Nakita kong may kasama ka. Saglit na lumingon si Lindsay sa shop saka binalik ang tingin sa dating nobyo. Busy ka ba? Pwede kang pumasok sa loob. Bakas ang gulat sa mukha ni Austin. Bakit? Napangiti naman si Lindsay. Gusto ko lang makipag-usap, magkamustahan dahil ngayon na lamang tayo muling nagkita. Kaya pinaroda ni Austin ang kotse saka sumunod sa loob ng shop. Pinili nilang pumwesto sa pinakadulong table. Matapos mag-serve ang inumin ay saglit muna silang natahimik, hanggang sa napagpasyahan ni Austin na magsalita, kamusta ka na? Hindi ka ba nahihirapan dito sa business niyo ni Zia? Umiling si Lindsay. Nag-e-enjoy ako. Noong una ay medyo nangangapa pero later on ay nagustuhan ko na rin. Ikaw, kamusta ka na? Sumimsam muna ng inumin si Austin bago sumagot, ayos lang, saka naisip na ipagtapat ang estado ng relasyon nila ng asawa. Makikipag-divorce na ko kay Nika. Sa halip na tuwa ay lungkot ang makikita sa mukha ni Lindsay. Hindi ko inaasahang maghihiwalay kayo ng ganito kaga. Ang hiling ko pa naman ay maging masaya ang marriage life niyo kahit na ganoon ang mga nangyari sa nakaraan. Naglaho ang tuwang nararamdaman ni Austin sa sinabi nito. Sinasabi ko to sayo ngayon dahil gusto kong bumalik sayo. Mapait na napangiti si Lindsay. Sorry, pero wala ka nang babalikan pa, Austin. Kontento na ako sa buhay ko ngayon. Pero masaya ka ba? Kahit papano, oo, kasi hindi naman talaga maiiwasan na makaramdam na parang may kulang.
At sa totoo lang, paminsan-minsan ay naiisip kita, yung happy memories nating magkasama. Then, bakit mo to sinasabi sakin? Dahil ba sa kanya? Ani Austin na tinutukoy si Arnold na nakaupo hindi kalayuan sa kanilang pwesto, wala siyang kinalaman dito. Tuldok-tuldok. Sadyang, ito ang buhay na gusto ko, Austin. Payapa, walang kirot, sakit at lungkot. Gusto ko ng peaceful life at hindi ko yun nakikita sa'yo, nakasama ka. Kaya nga gusto kong kausapin ka for closure. Palayain na natin ang isa't isa para pareho na tayong maging masaya. Napatiimbagang si Austin. Gusto niyang umiyak pero nagpigil siya. Sa huli kahit masakit ay nirespeto niya ang kagustuhan ni Lindsay. Bago tuluyang umalis ay binitawan niya ang mga salitang matagal na niyang hindi nasasabi, I love you and goodbye. May kabigatan ang dalang bag ni Zia habang naglalakad sa pasilyo ng ospital. Papunta siya ngayon sa private room ng anak dahil day off niya at 2 araw siyang magsistay. Nang marating ang kwarto ay sumilip muna siya sa pinto at tiningnan kung anong nangyayari sa loob. Makikitang nakaupo sa kama si Luisa at nanonood ng paboritong kids show sa tablet. Si Maricar na nasa tabi ng kama ay napalingon nang mapansin na may tao sa labas. Nandito na si Mama, apo, pahayag niya. Agad namang nabaling ang tingin ng bata kay Zia kaya tuluyan nang pumasok sa loob. Mama, tili ni Luisa, namiss mo ba ako, anak? Ani Zia sabay yakap, maging sa ina. Si Ate Emelia, matapos ay hinanap ang caregiver. May binili lang sa labas, babalik din yun, tugon ni Maricar. Pagkatapos ay kinuha ang bag saka nagpaalam sa dalawa. Aalis na ko at babalik na lang bukas ng hapon. Magpahinga kayo ng mabuti, ma, ani Zia saka muling niyakap ang ina. Maya-maya pa ay bumalik si Emelia pagkaalis ni Maricar. Ngunit hindi ito mag-isa dahil kasunod na pumasok sa kwarto sina Alice at Louie. Rumahistro ang tuwa sa mukha ng dalawang babae matapos makita ang isa't isa. Nagyakapan pa nga at nagkamustahan, nakalimutang kasama nila si Louie na dumiretso sa anak na tuwang-tuwa sa pagdating ng ama. Naupo ang dalawang babae sa sofa at nagkwentuhan, matagal ka nang nakabalik pero ngayon lang ulit tayo nagkita, ani Alice. Kaya nga, busy kasi ako tapos may bata pa kaya mahirap talagang magkaroon ng time, komento naman ni Zia. Sa kabilang dako naman ng kwarto kung saan ay nakayakap si Luisa sa ama ay nagtanong ito, Pa, di pa ba ko uwi? Sabi ni Lola, hindi pero gusto ko na uwi. Sakit ba operasyon ko? Hinahaplos at hinahalikan ni Louie ang buhok ng anak saka ito sinagot, kailangan mo pa magstay para gumaling ka na at hindi na magpabalik-balik dito. Mabait ang doktor mo, di kanya sasaktan kaya hindi masakit, baby? Aniya habang pinapanood si Zia na masayang nakikipagtsikahan. Ilang sandali pa ang lumipas ay humikab ang bata, halatang inaantok kaya tinulungan niyang makatulog. Lumingon naman si Zia, nagtanong at nag-gesture kung matutulog ba ang bata na tinanguan niya. Tumango rin ito at pagkatapos ay bumalik sa pakikipagkwentuhan. Matapos masigurong tulog na ang anak ay tinitigan niya si Alice, nang mapalingon ay sinenyasan niya ito na umalis na. Dahil malapit na siyang mayrita, inaagaw na nito ang oras na dapat siya ang kasama at kausap ni Zia. Hindi naman apektado si Alice at tuloy pa rin sa pakikipagkwentuhan hanggang sa napagpasyahan nang umalis. Matapos ngang magpaalam ay inirapan muna ang amo bago tuluyang umalis. Habang si Zia ay sandaling pumasok sa banyo. Finally, bulong ni Louie. Pagkatapos ay tinawag ang caregiver. Bakit po, sir? Ako nang bahala rito, magpahinga ka muna sa labas, aniya. Walang tanong na tumango si Emelia at lumabas. Pagkatapos ay tumayo siya at iniwan saglit sa kama ang natutulog na anak para abangan ang paglabas ni Zia sa banyo. Nagtaka naman ito kung bakit sila na lamang ang naroon. Pinaalis ko muna para masolo kita. Sabay yakap. Sandali lang, baka magising si Luisa. React naman ni Zia saka pilit lumalayo. Hindi yan, natutulog na siya saka hindi naman tayo mag-iingay. Bulong ni Louie at hinawakan ang kamay ng asawa, pinagsalikop saka sila naupo sa sofa. Halo-halo ang nararamdaman ni Zia ng mga sandaling iyon. Kilig, tuwa at kaba. Dahil hindi pa rin kasi nila napag-uusapan ni Louie ang relasyon. Hindi pa nagiging klaro sa kanilang dalawa kahit pa, obvious naman na ang pinapakita at pinaparamdam nilang emosyon para sa isa't isa. Alam naman niyang hindi na dapat dahil mag-asawa naman sila pero,
Ilang taon silang nagkawali at sa isang iglap ay para silang mga teenager na nagliligawan. Baka biglang bumalik si Ate Emilia, ani Zia. Ano naman kung bumalik siya? Bakit, ayaw mo bang may makaalam na nagkabalikan na tayo at sweet sa isa't isa? Gusto mo bang ilihim muna natin sa kanila? Nakatitig na tanong ni Louie. Sa sobrang lapit ng mukha ay halata niyang nagpipigil ng hininga ang asawa dahil sa kaba. Umiling si Zia. Ikaw ba, gusto mo? Iniisip ko rin kasi sinapakunot noo si Louie. Iniisip kung sino ang tinutukoy nito, you mean, si Mommy? Hula niya. Tumango si Zia. Kapag nalaman niyang nagkaayos na tayo, paniguradong magagalit siya. Hinawakan ni Louie ang pisngi nito para haplosan. Wala akong pakialam kung ano man ang maging reaksyon ni Mommy. Ikaw, kayo ni Louisa ang importante sa akin. Napangiti si Zia at dinama ang haplos nito. Hindi mo ipapaalam sa kanya. Ako, humahanap lang ng tiyempo na masabi kay Mama muntik na siyang mapatili matapos buhatin ni Louie at iupo sa kondongan nito. Continue, Zia. Tuloy mo lang ang sasabihin mo. Sabay yakap sa bewang. Kahit na bigla ay inalala pa rin ni Zia kung anong sinasabi kanina. Ano, yung relasyon natin. Ayokong ilihim dahil malalaman din nila sa bandang huli. Pero, hindi ko alam kung paano ipapaalam sa kanila. Humigpit ang yakap ni Louie sa bewang saka inamoy-amoy ang balikat nito. Kung nahihirapan ka, pwedeng ako na lamang ang kumausap kay Mama, ako pa ni Louie. Parang mas lalong ang awkward pag ganun, naninigas sa pwestong saad ni Zia. Conscious sa posisyon nilang dalawa ngayon ng asawa, hindi siya sanay na ganito ito kaklingi. Napangisi naman si Louie na nakatitig pa rin sa magandang mukha ng asawa. Eddie, hayaan na lang nating malaman nila. Gulatin natin, ngisi pa niya saka nagbaba ng tingin sa mapula nitong labi. Natawa rin sa ideya si Zia hanggang sa hindi na nga napigilan ni Louie ang sarili at tuluyan na itong hinalikan sa labi. Matagal at malalim na halik na kung wala pang dumating na nurse ay paniguradong makakalimot silang dalawa. Ilang araw na lamang ang hihintayin para sa operasyon ni Louisa kaya madalas ang punta ni Louie sa ospital kahit pa napakaraming gagawin sa kumpanya. Sa hapon iyon ay magtutungo muli siya para makita ang anak. Nagliligpit na siya ng ilang dokumento sa table nang kumatok ang sekretarya. Pagpasok ay halatang asiwa ito. Sir, nasa labas po si Madam Lucia, gusto kayong makausap, ani Alice. Naglaho ang excitement ni Louie at nakaramdam bigla ng iritasyon. Sige, patuloyin mo, aniya kahit labag sa loob. Maya-maya pa ay pumasok na nga si Lucia at naupo sa sofa. Anong sadya mo rito, Imi? Nabalitaan kong malapit na ang operasyon ni Louisa, kailan mo ba ako ipapakilala sa kanya? Gusto ko na siyang makasama. Kakausapin ko muna si Zia. Hindi ako pwedeng magdesisyon ng ako lang. Rumahistro ang inis sa mukha ni Lucia. Hanggang kailan ako maghihintay? Paano kung ayaw ni Zia, anong gagawin mo? Papayag si Zia, Imi. Hindi siya ang tipo ng taong ipagdadamot si Louisa, hindi niya yun ginawa sa akin. Nakontento naman si Lucia at nagpa siya ng umalis, na ipinagtaka ni Louie dahil akala niya ay mauuwi pa sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap. Ngunit ilang sandali pa ay nakarinig siya ng sigaw mula sa labas ng opisina. Madam Lucia, tumakbo palabas si Louie at nakita ang ina na nakahandusay sa sahig, walang malay. Isinugod ni Louie ang ina sa Rodriguez Hospital. Doon, napag-alaman niya mula sa doktor na may malubhang sakit ang ina, cancer. Bakit hindi niyo sinabi agad, Imi? Tanong ni Louie nang magising ang ina. Anong ginagawa ko rito sa ospital? Naguguluhang tanong ni Lucia saka nagtangkang umalis sa kama. Lumapit agad si Louie para mapigilan ito. Kailangan niyong magstay rito, may sakit kayo at hindi niyo man lang naisip na sabihin sakin. Bakit, concern ka ba? Matapos ng lahat, pagkatapos mo kong away-awayin at kalimutang nanggaling ka sakin. Ayoko ng awa mo dahil lang may sakit ako. Hindi sa ganon, Imi. Oo, may hindi tayo pagkakaunawaan pero at the end of the day, you're still my mother. At hindi ako naaawa sa'yo, mahal kita kaya ako ganito. Iyon ang unang beses na sinabi ni Louie ang napaka-special na salitang iyon. Hindi niya akalaing darating ang araw na masasabi niya ito sa ina at sa ganoong sitwasyon pa. Kaagad namang nanubig ang mga mata ni Lucia. Matapos marinig ang sinabi ng anak saka nag-iwas ng tingin. Anong pinagsasasabi mo?
Kaya ka ba nagkakaganyan dahil malapit na kong mamatay? Pues, para sabihin ko sa'yo, mabubuhay pa ko, malaki ang chances kung magtagal dito sa mundo, kailangan ko lang maoperahan, aniya kahit may tumakas ng luha sa mga mata. Kahit na kailan ay hindi niya ipapakita ang kahinaan sa harap nito. Of course, Imi, magtatagal kayo, makikita at makakasama niyo pa si Luisa. And please, huwag kang ang mag-isip na parang gusto na kitang mawala na. Hindi, yun ang gusto ko. Ibinalik ni Lucia ang tingin sa anak. Kailan ko nga makikita ang apo ko? Ayokong maghintay hanggang sa maoprohan ako, paano kung? Hindi na niya tinapos ang sasabihin dahil nagbabara na ang lalamunan niya sa labis na emosyong nararamdaman. Dahil kahit malaki ang percentage na maging successful ang operasyon ay hindi pa rin niya maiwasang mabahala para sa sarili. Hinawakan ni Louie ang kamay nito sa kahinaplos-haplos. Kakausapin ko si Zia, okay. Magpupunta ako sa ospital mamaya at sasabihin sa kanya ang request mo. Ayoko, baka sabihin mong may sakit ako kaya mapipilitan siyang pumayag na ipakita sa akin ang bata. Emmy, di ba nga sabi ko, hindi maramo si Zia. Papayag yun, kaya wag kayong mag-isip ng ganyan. Napakurap si Lucia ng ilang beses hanggang sa tululayan nang ang hindi napigilan ang sariling umiyak. Hindi akalaing darating ang panahon na magiging ganito sila ni Louie. Noon pa man ay mainit na ang dugo nila sa isa't isa at aminadong kasalanan niya iyon. Ibinunta niya sa anak ang masakit na nakaraang naranasan kahit wala naman talaga itong kasalanan. Huli na niyang na-realize na siya itong mali at nagkulang bilang isang ina kaya hindi niya nakita ang naging epekto ng nangyari kay Louie. Lumaki itong kulang sa pagmamahal. Patawad, I'm sorry, anak kong, sayo ko isinisi lahat, hikbi pa ni Lucia. I'm sorry kung ganito ako kasama. I turned your life like a living hell. Life like a living hell. Mariing naglapat ang labi ni Louie dahil naapektuhan siya ng gusto sa sinabi ng ina. Masakit ang dibdib na parang may pumipiga at naluluha rin. Naging masama rin akong anak, Imi. Hindi ko kayo nagawang intindihin sa nararamdaman niyo matapos na umalis ni Daddy. Nagangat ng tingin si Lucia matapos banggitin si Wilbert. Ang totoo, Louie, nagkausap kami nitong nakaraan, pagkukwento niya. I never thought na Majay insist siyang makipag-usap matapos ng lahat. Kinausap niyo naman po siya. Ani Louie. Umiling si Lucia. Noong una ay ayoko talaga pero, hindi siya tumigil hanggang sa pinagbigyan ko na. Sinabi kong lahat ng hinanakit, sama ng loob ko sa kanya. At lahat yun tinanggap niya, humingi siya ng sorry sa akin at sinabing malapit na siyang umuwi. Gusto kanyang makita, anak. Nagbaba ng tingin si Louie. Simula nang umalis ang ama sa buhay nilang mag-ina ay wala na siyang naging balita rito, hindi niya kailanman inalam. Kaya nang mamatay si Esmeralda ay mas lalo siyang nagalit dito. Hindi ito nagpakita sa burol hanggang sa mismong libing ng matanda. Hanggang sa napag-alaman niyang nagtatrabaho sa ibang bansa ang ama, hindi makauwi dahil na rin sa pandemyang nangyayari. Kaya ang malaman na uuwi ito ng bansa at gusto siyang makausap ay may hatid na kakaibang emosyon kay Louie. Hindi man masabing gusto niyang makita ang ama pero sa loob-loob niya ay nais na niya itong makaharap sa lalong madaling panahon. Isang linggo ganoon na lamang katagal ang hihintayin ni Louie para muling makaharap ang ama sa loob ng mahabang panahon. Bukod pa roon ay masaya rin ang estado ng puso niya lalo pa at nagkausap na sila ni Zia, agad itong pumayag na makasama ni Lucia ang apo. Pagkatapos ay ang mga ito naman ang nag-usap ng masinsinan. Hindi na nasaksihan o narinig ni Louie ang nangyari dahil pinalabas siya ni Zia sa private room. Ang alam lang niya ay nag-iyakan ang mga ito dahil mugto at namumula ang ilong ng dalawa. Wala man ideya si Louie sa pinag-usapan ng mga ito ay isa lang ang nasisiguro niya. Nagkapatawaran at nagkaayos na ang dalawa, sa wakas. Nasabi na rin nila sa mga mahal sa buhay na nagkabalikan na sila. Pareho man nagulat ay masaya si Maricar para sa kanila. Habang si Lucia ay lugod ng tinatanggap si Zia, hindi na nais pang tutulan ang kaligayan ng dalawa. Sa loob ng ilang araw ay maraming nangyaring magaganda na hindi akalain ni Louie na mangyayari pa talaga. Kaya ngayon, isa na lamang ang kulang. Iyon ay ang makitang muli ang ama. Katok sa pinto ang nagpabalik kay Louie sa kasalukuyan. Pumasok si Alice na halatang iritado. Sir, kanina pa ako kumakatok, di kayo sumasagot. Bakit, ano bang kailangan mo?
Ani ang hindi apektado sa pagtataray ni Alice matapos na malamang buntis itong muli sa pangalawang pagkakataon. For lunch, lalabas ba kayo or dito na sa office kakain? Bago makasagot ay nag-beep ang cellphone ni Louie. Nang tingnan ay may message ang asawa. Zia, maraming customer at may celebration pang gaganapin dito sa resto kaya malabong magkita tayo mamaya. Louie. Okay lang, may next time pa naman. Zia, ngayon na lang tayong lunch magkita, okay lang. Actually, malapit na nga ako ngayon sa company nyo. Louie, really? Wait at sasalubungin kita ngayon sa may entrance. Walang sinayang na oras si Louie at agad nang lumabas ng opisina, tuluyang nakalimutan si Alice. Kaya bumalik siya para sabihing sa labas kakain kasama ng asawa. Pagkalabas ng elevator ay mabilis ang lakad niya patungo sa entrance ng building hanggang sa harangan ng pamilyar na babae. Kayla, anong ginagawa mo rito? Pwede ka bang makausap? May gusto lang sana akong sabihin tungkol kay Tio at Tia. Ngayon na ba? May kailangan kasi akong puntahan, hinihintay ako ngayon ni Zia, ani Louie sa kahinanap sa paligid ang asawa. Ngunit hindi niya ito makita dahil nagtago na si Zia matapos na makitang lumapit si Kayla na halatang buntis dahil sa malaking umbok ng tiyan. Bigla siyang natakot at nagbalik sa kanya ang multo ng nakaraan matapos makita si Kayla na isa sa mga naging dahilan kung bakit sobra siyang nasaktan noon at piniling iwan si Louie. Isang hapon, matapos umuwi ni Zia matapos ang trabaho ay tinanong siya ni Maricar. Anak, pwede ka bang makausap? Nagpalit muna si Zia ng damit sa kanilapitan ng ina sa kusina habang nagluluto ito ng hapunan nila. Ano po yun, ma? Napansin ko kasing medyo, nagiging malapit kayo ni Louie. Ramdam kong hindi ka na umiiwas sa kanya. Natigilan si Zia dahil dumating na nga ang araw na kailangan niyang ipagtapat ang tunay na estado ng relasyon nila ni Louie. Hanggang malalim ang ginawa niya sa kanagkwento, ang totoo, ma. Nagkabalikan na kami. Bakas ang kalituhan sa mukha ni Maricar. Bakit? Pinilit ka ba niya? Nakipagbalikan ka kapalit ng operasyon ni Luisa. Umiling-iling si Zia, hindi po ganun ang nangyari, ma. Alam kong mahirap paniwalaan pero, nagbago na si Louie. Wala po siyang ginawa, hindi niya ko pinilit. Pareho po naming gustong magkabalikan. Dahil ba kay Luisa? Gusto mo ba siyang bigyan ng kompletong pamilya? Pressure ka na baka hanapin niya si Louie. Muling umiling si Zia dahil nami-misinterpret nito ang nais niyang iparating. Walang ganon, ma. At kung iniisip niyo na pinagtatakpan ko siya o pinagtatanggol, hindi po. Dahil nakita ko't naramdaman na nagbago na siya. He changed for good. Hindi na siya ang dating Louie na nakilala ko. Paano ka nakakasiguro? Paano kung nagkukunwari lang siya? Anak, hindi lang puso ang pinapairal, dapat may utak rin para makapag-isip kung tama ba o mali ang mga desisyong ginagawa mo. Hindi sa sinisiraan ko si Louie sa'yo. Nakita ko naman na kahit papano, may nagbago nga sa kanya. Pero iniisip lang kita, paano kung masaktan ka na naman ulit? Nanubig ang mga ni Zia dahil sa emosyong nararamdaman. Hinawakan niya ang kamay ng ina, dinama ang init na nagmumula rito. Kayo po ba, ma? Noong pinakasalan niyo si Papa, hindi niyo po ba naranasan ang ganito? Saglit na nahimik si Maricar bago sagutin ang tanong, hindi ko naranasan ang pinagdaanan mo dahil iba naman si Arturo, napakabuti niya. Kaya nga kahit tutol ang mga magulang ko noon na magpakasal ay itinuloy ko pa rin kahit itakwil ako dahil mahal ko siya. Sa kanya ko nakikita ang future ko hanggang pagtanda. Ngunit dumating din ako sa puntong nahirapan at nasaktan. Hindi ko alam ang gagawin, gusto kong sumuko pero nagpakatatag ako. Dahil kung hindi, wala ako ngayon sa harap mo, hindi mo sana ako kasama ngayon at lumaki kayo ni Chris na walang kinikilalang ina. Matapos ay hinaplos ang mukha ni Zia. Kailangan mo ng tapang para malampasan lahat ng pagsubok, anak. Kaya nga nag-aalala ako. Oo, nagbago na si Louie at nagkabalikan na kayo. Pero hanggang kailan? Alam mong sa mundong ginagalawan niya ay hindi maiiwasang may dam-aikit na ibang babae. Magtangkang agawin siya mula sa iyo, kapag nangyari yun, kakayanin mo ba? Yung traumang naranasan mo noon. Paano kung biglang bumalik? Zia, hindi sa tinatakot kita o tutol ako sa pagbabalikan niyo ni Louie. Ang akin lang, hindi ko na gustong makita kang nasasaktan at nahihirapan. Ayokong maranasan mo ulit yung nakaraang halos mawala ka sakin. At hindi na nga napigilan ni Maricar ang maluha.
Tumayo naman si Zia at niyakap ang ina. Wala siyang iniwang komento sa sinabi nito. Dahil iyon din naman ang nais niya, ang hindi na masaktan. Kaya ngayong nakikita ni Zia ang asawa na kausap si Kayla ay muling sumagi sa isip niya ang napag-usapan nila ng ina. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung anong dapat o tamang gawin. Ito yung sinasabi ni Maricar, na kapag dumating ang araw na muling magbalik ang takot na naranasan noon. Ano ang kanyang gagawin? Kung siya pa ang dating Zia na duwag at madaling masaktan ay paniguradong kanina pa siya umalis. Pero, nilakasan niya ang loob. Hindi habang buhay ay tatakbuhan niya ang takot. Malayo na ang narating at nalampasan niya, ngayon pa ba na nagkaayos na sila ni Louie? Na dapat magkaroon man lang siya ng tiwala sa asawa. At iyon ang pagkakamali niya. Hindi siya naniniwala kay Louie kahit ano pang sabihin nito na wala naman talagang ibang babae. At maging sa sarili ay wala ring tiwala si Zia, kaya nga hindi niya mapagkatiwalaan ang iba dahil ganoon din siya mismo sa sarili. Pinangungunahan siya ng takot pero hindi na ngayon. Nagsimulang humakbang palapit si Zia. Una siyang napansin ni Louie na agad rumahistro ang tuwa sa mukha. Sunod ay nilingon siya ni Kayla na halatang nahiya nang siya ay makita. Kanina ka pa ba sa labas? Ani Louie na agad pinulupot ang braso sa bewang ng asawa. Gusto pa nga niyang yakapin sa kahalikan sa labi pero nagpigil siya at maraming empleyado sa paligid. Hindi naman, nakita lang kita na kausap siya, tukoy ni Zia kay Kayla. Gusto ko lang kausapin si Louie. Kung ayaw mo ay aalis na lamang ako. Umiling si Zia. Sige lang, kung importante ang pag-uusapan nyo, aniyang may munting ngiti sa labi. Bakas ang pagkabigla kay Kayla dahil hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin ni Zia. Salamat kung ganon. San mo gustong makipag-usap? Sabat ni Louie. Kahit dito na lang mismo, hindi rin naman ako magtatagal at naghihintay ang asawa ko sa labas, ani Kayla. Inutusan lang ako ni Tio Manuel na sabihin sa yung hindi mo na kailangan magbigay ng pera sa kanila every month. Stable na ang negosyo nila roon sa probinsya. Hindi mo na sila responsibilidad gaya ng ipinangako mo kay Bea. Ang sabi ni Tio ay oras na para mag-move on. Kalimutan ang nakaraan at magpatuloy sa buhay dahil sapat na ang nagawa mo. Napatingala si Zia sa mukha ng asawa nang maramdaman niya na humigpit ang hawak nito sa kanyang bewang. Wala mang reaksyon pero alam niya na apektado si Louie sa sinabi nito. Okay kung yan ang nais ni Manuel ay rerespetuhin ko, ani Louie. Muling nagpasalamat si Kayla sa katuluyan ng umalis. Tere sa kotse, sang restaurant mo gustong kumain? Ani Louie. Napangiti si Zia. Sa office na lang tayo kumain. Kwentuhan mo ko kung ano yung sinasabi ni Kayla kanina. Ano bang gusto mong malaman? Nagsimula silang maglakad pabalik para sumakay sa elevator. Lahat, for the past 3 years na hindi tayo magkasama. Gusto kong malaman kung anong nangyari. Bumukas ang elevator at naglakad sila patungo sa opisina. Bago tuluyang pumasok sa loob ay inutusan ni Louie ang sekretarya na magdala ng pagkain. Kala ko ba sa labas kayo kakain? Medyo pat-aray na tanong ni Alice. Sorry, ako ang may gustong dito na kumain, hindyang paumanhin ni Zia. Order ka na at nagugutom na ko, ani Louie. Umirap naman si Alice na ikinatawa ni Zia saka sila tuluyang pumasok sa office. Pagkasara ng pinto ay agad na nilock ni Louie saka sinunggaban ng halik sa labi ang asawa. Louie react niya saka ito bahagyang tinulak. Bakit? Gutom na ko, eh. Saka muling itong niyakap biglang natawa si Zia. So, ako ang kakainin mo, ganon. Pwede ba? Syempre, hindi. Mamaya pumasok pa si Alice mahuli tayo. Pero pwede ang kiss. Sige na, kiss lang. Nagkunwaring galit si Zia pero kalaunan ay ngumiti rin sa kasinalubong ang matamis na halik ni Louie. Malalim at nakakalunod ang halik na kanilang pinagsasaluhan. Ang braso ni Zia ay nakapulupot na sa batok nito. At sa isang galaw ay binuhat ni Louie ang asawa saka naupo sa sofa habang inupo naman niya ito sa kanyang kondongan. Pareho na silang naghahabol ng hininga nang magtangka si Louie na haburan ang asawa. Katok sa pinto ang nagpatigil sa dalawa. Sir, nandito na po ang lunch nyo. Nasa labas si Alice, ani Zia na akmang tatayo nang yakapin ni Louie sa bewang para mapigilan. Nagkunwaring galit si Zia pero kalaunan ay ngumiti rin sa kasinalubong ang matamis na halik ni Louie. Malalim at nakakalunod ang halik na kanilang pinagsasaluhan. Ang braso ni Zia ay nakapulupot na sa batok nito.
At sa isang galaw ay binuhat ni Louie ang asawa sa kanaupo sa sofa habang inupo naman niya ito sa kanyang kondongan. Pareho na silang naghahabol ng hininga nang magtangka si Louie na haburan ang asawa katok sa pinto ang nagpatigil sa dalawa. "Sir, nandito na po ang lunch nyo." Nasa labas si Alice, ani Zia na akmang tatayo nang yakapin ni Louie sa bewang para mapigilan. Pagkatapos ay kinuha sa bulsa ang cellphone para tawagan ang sekretarya. Nakarinig sila ng ringtone mula sa labas. "Mamaya ko nakukunin ang pagkain namin," ani Louie na agad hinampas ng asawa sa balikat. "Ano ka ba, baka kung anong isipin niya," bulong ni Zia. "At bakit? Kala ko ba gutom na kayo?" Nako, Louie. Alam ko na yang ginagawa mo. Pakainin mo muna si Zia bago siya ang kainin mo," ani Alice mula sa kabilang linya na nasa labas lang naman ng opisina. Nang marinig ni Zia ang sinabi ng sekretarya ay natakpan na lamang niya ang sariling mukha dahil sa hiya. "Tama na to, Louie at kumain na lang tayo," ani Zia na tuluyan ng tumayo sa pagkakaupo sa kondongan ng asawa. Agad rumahistro ang inis sa mukha ni Louie. "Look what you did." Ayaw na niya tuloy, ani ang sinisi ang sekretarya. "At kasalanan ko pa talaga. Get a room not in the office." Ani Alice at matapos ay pinatayan ito ng tawag. Hindi naman makapaniwala si Louie sa narinig. "Grabe talaga magbuntis, daig pa amo," komento niya pa pero hinampas lang siyang muli ng asawa sa balikat. "Ikaw kasi, Tere kumain na lang tayo," ani Zia. "Kunin mo yung pagkain, ayokong lumabas nakakahiya." Saka inayos ang damit na bahagyang nagusot sa ginawa nito. Labag sa loob na tumayo si Louie para kunin ang pagkain nilang dalawa. Pagbalik sa opisina dala ang paper bag ay agad kinuha ni Zia para makakain na sila. "Dahan-dahan lang, Zia. Hindi mo kailangang magmadali sa pagkain. Baka malate ako." Sunod-sunod niyang subo sa pagkain ang totoo, "Pwede ka namang absent kung gugustuhin mo. Kasi, ako ang totoong may-ari ng restaurant." Nabigla si Zia sa narinig pero kalaunan ay bumalik din sa normal ang ekspresyon. "Ikaw man ang may-ari o hindi, magtatrabaho pa rin ako, Louie. Kahit ipag-utos kong wag ka nang bumalik doon. Pinapaalala ko sa iyong ako ang amo mo." Ani ang nagtaas ng kilay. Humalukip-kap naman si Zia. "Sino naman sa itong dalawa ang boss, Aber?" Napangisi si Louie. "Siyempre, ikaw." Sabay hawak sa batok nito upang gawaran ng halik sa labi. Matapos ay pareho silang natawa at nagpatuloy na sa pagkain. Sa araw na iyon ay nasa airport sina Louie at Zia para salubungin ang pagdating ng amang si Wilbert. Naroon din sina Patrick at ang ina nito, na nang makita si Zia ay agad itong yamakap. "Ang tagal nating hindi nagkita, Zia," ani Faye. "Kaya nga po, tita. Busy kaya hindi ko po kayo magawang bisitahin." "Ayos lang, kamusta ka, iho?" Belang naman ni Faye kay Louie. "Okay lang po." Matapos ay muling nag-usap ang dalawang babae habang sina Patrick at Louie ay pawang tahimik sa isang tabi. "Nagkabalikan na kayo?" biglang tanong ni Patrick. Tumango lang si Louie bilang sagot kaya nagpatuloy pa ito, "Sana, this time. Nagbago ka na ngang talaga. Dahil sa oras na saktan mo pang muli si Zia bakit, aagawin mo ba siya?" "Hindi ko yun gagawin dahil never naman ako nagkaroon ng pag-asa sa kanya. Ang gusto ko lang sabihin, pag sinaktan mo siya, asahan mong susugurin kita sa opisina mo't bubugbugin," babala pa ni Patrick. Napangisi naman si Louie. "Hindi na yun mangyayari. Hindi na kahit na kailan. Aasahan ko yan," ani Patrick. At ilang sandali pa ay dumating na ang pinakahihintay nila. Naglalakad na palapit si Wilbert habang tulak-tulak ang trolley para sa mga dalang bagahe. Kaagad sumalubong si Faye para may akap ang asawa at ganoon din si Patrick para sa kinilalang ama. Habang si Louie ay nanatili lang sa pwesto hanggang sa tingnan ni Wilbert at lapitan. "Louie, anak, ang tagal nating hindi nagkita," aniya sabay yakap. Si Louie naman ay naistatwa lang sa pwesto hanggang sa unti-unti na ring ginalaw ang kamay para may akap ang ama. "Patawad, anak, ngayon lang ako nagkalakas loob na kausapin ka," ani Wilbert. Hindi naman nagsalita si Louie dahil sa emosyong nararamdaman. Hindi niya gustong umiyak sa lugar na iyon, lalong-lalo na sa harap ng mga kasama. Matapos naman ang madamdaming pagkikita ng mag-ama ay nag-aya si Faye na umuwi at naghanda siya ng pagkain sa bahay. "Sumama kayo, Zia, Louie. Saluhan niyo kami.
Tatanggi pa sana si Louie pero agad nang pumayag si Zia. Sama tayo, para makapag-usap kayo ni Tito. Wait, paano ko ba siya tatawagin? Tito or Papa? Saka natawa. Pagkatapos ay kanya-kanya na silang sakay sa sariling kotse. Ilang oras din ang naging biyahe bago marating ang bahay. Medyo hesitant pa si Louie na tumuloy sa loob kahit nakaakbay si Wilbert. Kaagad namang hinanda ni Faye ang hapagkainan para makakain na sila. Maya-maya pa ay nasa harap na sila ng pagkain at masayang nagkukwentuhan habang kumakain. Si Zia na nakikisali sa usapan ay pinakanak ang tinitingnan ng asawa dahil tahimik lang ito sa kinauupuan. Ayos ka lang, bulong niya. Lumapit naman ito at bamulong din, hindi ko alam, kanina pa ko kinakabahan na ewan. Parang gusto ko nang umuwi. Wag muna, kailangan niyo pang mag-usap. Ani Zia sa kahinawakan ang kamay ng asawa para maibsan kahit papaano ang kaba nito. Pagkatapos ng mahabang usapan sa hapagkainan ay tumayo na si Louie para magpahangin sa balcony. Si Patrick, Faye, maging si Zia ay nagpasyang lumabas muna saglit sa bahay para hayaan ang mag-ama na makapag-usap ng masinsinan. Tapik sa likod ang ginawa ni Wilbert para kunin ang atensyon ni Louie. Kamusta ang buhay? Alam kong mahirap lalo pat wala ako sa tabi mo ng mga panahong iyon, anak. Iniwan ko sa iyo ang responsibilidad sa kumpanya. Pasensya ka na. Kinaya ko naman kayo po, mahirap ba na malayo sa mga mahal mo sa buhay? Sobra pero ito ang pinili ko. Ginasto ko to para masuportahan si Faye at Patrick. Bakit ako, Edie? Akong anak nyo, hindi man lang nakatanggap ng kahit ano mula sa inyo pero sa iba. Hindi gusto ni Louie na manambat pero hindi lang niya maiwasan lalo pa at talagang iyon ang nararamdaman niya. Na mabuti pa ang anak ng iba, binuhay nito pero siya itong totoong anak. Sariling dugot laman ay wala man lang natanggap kahit moral support. Hindi ako hinayaan ni Lucia na makausap ka. Binabalik din niya ang mga ibinibigay ko hanggang sa kusa na kong tumigil. Pero wag kang magdamdam sa kanya, anak, dahil ako ang nagkamali. Iniwan ko kayo. Wala mang komento sa sinabi ng ama, pero sa loob-loob ni Louie ay napatawad na niya ito. Lumapit siya at niyakap ng mahigpit si Wilbert. Si Zia, Patrick at Faye na nasa labas ng bahay ay masayang nakatingala sa balcony habang nakikita ang dalawa na magkayakap. Ang mag-asawa. Kahit tahimik lang si Louie na nagmamaneho ay ramdam ni Zia na magaan ang pakiramdam nito. At dahil iyon sa nakapag-usap saka nagkapatawaran na ang mag-ama. Kamusta ang pag-uusap niyo? Tanong ni Zia. Tumanggo sabay ngiti si Louie. Ayos lang, gumaan ang pakiramdam ko. Napangiti rin sa narinig si Zia. Sana, makilala rin ni Luisa ang lolo niya. Nasabi ko kay Daddy ang tungkol kay Luisa at ang sabi ay gusto niyang makita ang anak natin saka, Zia. Pagtapos ng operasyon, gusto ko sanang sa mansion na kayo tumira ni Mama. Naisip kong baka namimiss na niya ang dating lugar. Sasabihin ko sa kanya, I'm so sure, matutuwa si Mama na muling tumira sa mansion, ani Zia. Maya-maya pa ay naramdaman ang kamay ni Louie na hinawakan ang kanya, pinagsalikop na tila walang balak bumitaw. Ihahatid na kita pa uwi pero Zia, pwede bang sa mansion ka na matulog? Samahan mo ko, gusto pa kitang makasama ng matagal. Mabagal ang pagliinggong ginawa ni Zia sa asawa. Dahil kahit walang mali sa sinabi nito ay alam niyang iba talaga ang pinahihiwatig ni Louie. Hindi lang basta gusto nitong makasama siya ng matagal. At nasa sa kanya na yun kung gusto niyang oo o humindi. Sasamahan mo ba ako? Ani Louie na may kakaibang tinging ipinupukol. Napalunok ng laway si Zia, nahihirapan siyang magdesisyon. Ilang sandali pa ay pikit mata siyang tumanggo bilang sagot. Matapos ay naging mabilis ang sunod na pangyayari. Natagpuan na lamang niya ang sariling namamangha nang makita ang sariling portrait sa master's bedroom, sa itaas ng kama. Wow, halos sakupin na ang buong dingding. Kaya ba kilala ako ng mga katulong dahil dito? Aniya, lumapit si Louie at niyakap ang asawa mula sa likod at dinante ang baba sa balikat nito. Sinabi ko rin sa kanila kung sino ka. Sinabi ko na ikaw ang babang pinakamamahal ko. Matapos ay hinalikan ang balikat ni Zia. Gusto kong mag-shower. Pwede mo ba kong samahan? Kala ko ba ay sasamahan lang kita na matulog, bakit pati sa banyo? Ayoko nga, sumusobra ka na sa kaka-request.
Natawa naman si Louie sa kadinampyan ng halik ang leeg ng asawa. Talagang ayaw mo. Hindi niya tinigilan hanggat hindi ito pumapayag. Si Zia naman ay agad nagpumiglas ng makiliti sa ginagawa nito. Hanggang sa bigla na lamang binuhat dahilan para mapatili siya. Ano ba, Louie, ayaw mo ba talaga? Hampas lang sa may balikat ang itinugon ni Zia kaya nagpatuloy ito patungo sa banyo. Iniupo siya ni Louie sa sink saka hinalikan sa labi. Bolta-boltahing kuryente ang damaloy sa buong katawan ni Zia nang lumalim pang husto ang halik ni Louie. Nang simulan nitong alisin ang suot niyang damit ay mas lalong nagliliyab ang sensasyong kanyang nararamdaman. Sandali lang, mahal ko, ani Louie. Sa narinig ay biglang bumilis ang tibok ng puso ni Zia. Wala na siyang nakikitang iba ng mga sandaling iyon kundi ang asawa. Sinundan niya ng tingin si Louie nang ihanda nito ang bathtub at matapos ay muli siyang binalikan. Hinalikang muli sabay buhat para ay lapag sa bathtub na napupuno na ng tubig. Pagkatapos ay sinimulan naman itong haborin ang sariling damit, walang iniwan na kahit anong saplot sa katawan si Louie. Kaya napaiwas ng tingin si Zia dahil bigla siyang nakaramdam ng hiya at kaba. Sa sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib ay wala na siyang ibang naririnig kundi ang naghuhurumantadong puso. Zia, okay ka lang? Bigla siyang napalingon nang nasa harapan na niya si Louie, tuluyan siyang sinaluhan sa bathtub. Oo naman, aniyang bahagyang tinakpan ang sariling kahabdan. Napangiti naman si Louie nang makitang namumula ang pisngi ng asawa. Halatang nahihiya ito kaya hinawakan niya ang pisngi ni Zia saka hinaplos. Napapikit naman ito at dinama ng husto ang haplos. Lumamlam ang tingin ni Louie at tuluyan nang hindi napigilan ang sariling halikan muli ito sa labi. Banayad ng una hanggang sa naging mapaghanap. Sa isang galaw ay kumaibabaw si Zia sa kondongan ni Louie. Pareho silang napasinghap nang maramdaman ang init ng katawan ng isa't isa. Nagkatitigan sila, ng matagal. Hindi inaalis ni Louie ang tingin sa asawa habang nilalasap niya ang malulusog nitong dibdib. Pigil hininga namang umungol si Zia habang mariing hawak ang balikat nito na kulang na lamang ay kanyang kalmutin. Ang kamay ni Louie ay humaplo sa bewang nito at pamusisyon ng maayos upang may tutok ang nagngangalit niyang sandata. Gusto niyang maramdaman ni Zia kung gaano siya kasabik sa muli nilang pag-iisa. Nagsimulang gumalaw si Louie na ikinanganga nito. Kulang na lamang ay tumirik ang mata ni Zia dahil sa nararamdamang sensasyon. Nakakapanghina ang ginagawa ni Louie kahit wala pa sila sa puntong iyon. Nagkatitigan sila, ng matagal. Hindi inaalis ni Louie ang tingin sa asawa habang nilalasap niya ang malulusog nitong dibdib. Pigil hininga namang umungol si Zia habang mariing hawak ang balikat nito na kulang na lamang ay kanyang kalmutin. Ang kamay ni Louie ay humaplo sa bewang nito at pamusisyon ng maayos upang may tutok ang nagngangalit niyang sandata. Gusto niyang maramdaman ni Zia kung gaano siya kasabik sa muli nilang pag-iisa. Nagsimulang gumalaw si Louie na ikinanganga nito. Kulang na lamang ay tumirik ang mata ni Zia dahil sa nararamdamang sensasyon. Nakakapanghina ang ginagawa ni Louie kahit wala pa sila sa puntong iyon. Yamakap si Zia sa batok nito at sinimulang sabayan ang galaw ng asawa. Ngunit bigla na lamang tumigil si Louie, mahigpit na hinawakan ang kanyang bewang para pumirmi. Nang tingnan niya ay madilim ang ekspresyon nito na tila galit. Bakit? Kabadong tanong ni Zia. Kailan ka pa naging ganito katapang? Saka mariing pumikit. Kanina pa ako nagpipigil, mahal ko. Pero sa ginagawa mong to ay mas lalo mo lang akong binabaliw. Ako rin, Louie. Ganon din ang nararamdaman ko ngayon. Nakakabaliw kaya wag mo na akong pahirapan pa. Do it, do me. Sa sinabi ng asawa ay tuluyang hindi nakapagpigil si Louie. Sa isang iglap ay nagpalit ang posisyon nilang dalawa. Lagaslas ng tubig ang maririnig sa ginawa niyang paggalaw. Nasa ilalim na niya si Zia at tuluyang pinusisyon ang sarili sa hiyas nito. Pikit mata at nakatingala niyang pinasok ng dahan-dahan ang sarili. Mabagal sa simula hanggang sa unti-unting bumibilis. Umaapaw na ang tubig sa bathtub pero tuloy pa rin sa ginagawa si Louie. Nage echo ang mga ungol nila sa banyo at ang malamig na tubig ay unti-unting umiinit gaya ng kanilang nararamdaman. Sa gabing iyon ay sinulit nila ang bawat sandali. Walang pinalampas na lugar, sa kama, sa sofa, sa cloakroom, maging sa mismong balcony. Bawat sulok ng master's bedroom ay may bakas ng kanilang pagmamahalan. I love you,
Mahal ko, ani Louie habang nakaakbay at yakap ang asawa. Saglit na inayos ni Zia ang kumot na bumabalot sa hubad nilang katawan saka ito sinagot, mahal na mahal din kita, Louie. Magkasunod na araw ang operasyon ng maglola. Mauuna si Lucia kaya talagang sinusulit nito ang bawat sandali na kasama ang mga mahal sa buhay. Halos araw-araw ay may nagpupunta sa private room para manggamusta. Si Wilbert ay bumisita na rin noong nakaraan at muling magpupunta sa araw ng operasyon. Sa susunod na araw na ang operation ko, bulong ni Lucia habang nasa kama. Si Louie na nasa sofa na nakatutok sa laptop, abala sa trabaho ay nagangat ng tingin sa ina. You don't have to worry, Emmy. Magiging successful ang operasyon nyo. I know, pero hindi ko lang maiwasan na mag-alala at kabahan. I understand, katok sa pinto ang nagpatigil kay Louie. Pagbukas ng pinto avenue pumasok si Zia na hawak ang munting kamay ng anak na naka-hospital gown pa. Papa, ani Luisa nang makita ang ama sa kabinitawan ang kamay ng ina at patakbong nilapitan si Louie sabay yakap. Hello, ma, ani Zia. Gusto kayong makita ni Luisa kaya dinala ko rito. Ngumiti naman si Lucia. Ganun ba? Sige nga, come here my little princess, aniya na nakalahad ang dalawang kamay sa apo. Tumayo naman si Louie na karga ang bata sa kanilapitan ng ina. Nang maabot ni Lucia ang apo ay niyakap niya ito at hinalikan sa pisngi. Napahagik-hak si Luisa nang makiliti sabay yakap sa lola. Miss kita, la. Lumawak ang ngiti ni Lucia sa sinabi ng apo. Ako rin, na-miss kita. Lamang niya pa rito. Nilingan ni Luisa ang ina at hiningi ang dala nilang libro. Lola, gusto ko kwento. You want me to read a story for you? Okay, alin dito ang gusto mo? Malambing na saad ni Lucia. All saad ng bata sabay taas ng dalawang kamay, halatang tuwang-tuwa. Napangiti naman sina Zia at Louie nang makitang malapit na ang bata kay Lucia. Siyempre, hindi pinalampas ni Louie ang pagkakataon at agad nilang kiss ang braso sa bewang ng asawa sabay bulong, I miss you. Kunot noong nilingan ito ni Zia. Magkasama tayo buong gabi pero mismo nako agad. Bulong din niya. Of course, every hour and minute. Mahinang hampas lang sa balikat ang itinugon ni Zia sa kanatawa para itago ang hiyang nararamdaman. Dumating na ang araw ng operasyon ni Lucia. Naroon silang lahat maging si Wilbert. Karga ni Louie ang anak ng mga sandaling iyon na ramdam ang kaba ng lahat kaya panay ang tanong kung anong mangyayari kay Lucia. Wala, baby. Matutulog lang saglit si Lola tapos majay gising din kapag magaling na, sagot ni Louie. Mukhang kumbinsido naman ang bata at hindi na nagtanong pa. Si Lucia na narinig ang pinag-uusapan ng mag-ama ay hindi napigil ang makisali sa usapan, My princess, after the surgery ay maglalaro tayo and babasahan kita ng fairy tale story. Okay, Lola, I love you, saad ng bata. Ilang sandali pa ay ipinasok na sa operating room si Lucia. Bago tuluyang magsara ang pinto ay humabol pa ng salita si Louie, dito lang kami, Imi. Hihintayin ka namin. Kaya iyon ang ginawa nila hanggang sa matapos at sabihin ng doktor na successful ang operasyon na inaasahan naman talaga nila, ngunit hindi lang maiwasang kabahan. Matapos ay dinala ito sa ICU at nakontento na lamang sila lalo na si Louie na makita ang ina mula sa malayo. Masaya sila na malungkot dahil ang operasyon naman ng bata ang sunod nilang iisipin. Kabado at puno ng takot si Zia para sa anak. Hindi niya ito iniwan at magdamag na nagbantay para masigurong hindi ito makakaramdam ng takot. Kinabukasan, ang mismong araw ng operasyon ni Luisa. Ngunit kung kailan kailangan si Louie ay saka naman nagkaroon ng emergency sa factory na hindi pwedeng baliwalain. May oras pa naman, asikasuhin mo muna ang problema sa factory. I'm sure mare-resolve mo yan bago ang operasyon ni Luisa, ani Zia na kasama ang asawa ng sandaling tumawag si Alice para sabihin ang problema. Maging si Maricar ay wala ring problema kung aasikasuhin ng manugang ang problema sa factory. Sigurado ka, ani Louie. Oo naman, basta dumating ka bago ang operasyon ni Luisa, saad ni Zia. Kaya nagmamadaling umalis si Louie para magpunta sa kumpanya, inasikaso ang problema. May mga nasugatan pero agad naman narespondihan. Hanggang sa hindi na namalayan ni Louie ang oras nang biglang tumawag si Zia, umiiyak ito. Sorry, hindi pa ko tapos dito. Magsisimula na ba?
Aniya saka tiningnan ang oras sa suot na relo, medyo naguguluhan dahil hindi pa naman oras ng operasyon nito. Hindi pa pero, Louie, si Mama, iyak ni Zia. What happened? Anong nangyari kay Mommy? Ngayong araw inaasahan nila na madyay gising ito mula sa operasyon pero nang banggitin ni Zia ang tungkol sa ina ay biglang kinabahan si Louie. Bumalik ka na rito, please, tugon ni Zia sa halip na sagutin ang tanong. Kaya iniwan ni Louie sa sekretarya ang lahat at mabilis na nagtungo sa ospital para lang salubungin ng isang malungkot na balita. Wala na si Lucia. Ayon sa doktor ay nag-cardiac arrest ito sa halip na magising. Nagkaroon ng komplikasyon sanhi para maapektuhan ang puso kaya ito inatake. Sinubukan namin siyang iligtas pero, hindi na tinapos ng doktor ang sasabihin. Si Louie ay hindi pa rin makapaniwala, kahapon lang ay kasama niya pa ang ina. Paano na ang mga binitawan nitong salita, ang mga pangakong makakasama pa ito ng matagal. Mabigat ang hakbang niya palapit kay Lucia na nababalutan ng puting tela. Nanginginig ang kamay niya nang alisin ang nakabalot. Emmy, nandito na ko, bakit naman ganito? Kung kailan nagkaayos na tayo, kung kailan masaya na tayo bigla ka namang mangiiwan, aniya sa kaniyakap ang ngayon ay wala ng buhay nitong katawan. Paano na ang pangako mo kay Luisa? Ano na lamang ang sasabihin namin sa kanya sa oras na hanapin kanya? Umiyak nang umiyak si Louie hanggang sa dumating si Wilbert upang damayan siya. Maya-maya pa ay dumating si Zia para sabihing ipapasok na sa operating room ang anak. Kahit malungkot at nagluluksa pa sa pagkawala ni Lucia ay kailangan na humarap si Louie sa anak nang may ngiti sa labi. Papa, boses ni Luisa nang makita ang ama na papalapit. Kahit mahirap ay ngumiti si Louie at niyakap ng mahigpit ang anak. Okay ka lang, Papa. Iyak ka. Umiling lang si Louie at pinigilan ang sariling mas maging emosyonal pa. Masaya lang si Papa Luisa, anak. Promise mo kay Papa, babalik ka, ha? Kahit anong mangyari babalikan mo kami. Naguluhan ang bata kaya hindi makuhang sumagot. Ilang sandali pa ay tuluyan na nga itong ipinasok sa loob ng operating room. Pagkasara ng pinto ay hindi na nga napigilan ni Louie ang emosyon. Naupo siya sa bench at impit na napahagulgol. Nilapitan naman siya ng tatlo. Louie, alam kong masakit at mahirap pero nandito pa kami para sa'yo, ani Maricar. Tama siya, anak. Kailangan mong magpakatatag para na rin kay Luisa, si Wilbert. Mahal si Zia na niyakap ng mahigpit ang asawa. Kung saan man naruroon ngayon si Mama, nasisiguro kung hindi niya gustong nakikita kang ganito. Pero kung talagang mahirap, sige lang, iiyak mo lang. Pagkatapos ng libing ay agad nang pinalipat ni Louie sina Zia sa mansion. Kahit nagluluksa pa sa pagkamatay ni Lucia ay kailangan pa rin nilang magpatuloy sa buhay. Kailangan pa rin ni Louie na magpatuloy para sa mga naiwan sa buhay lalo na sa anak. Na naging matagumpay ang operasyon at nagpapagaling na lamang sa ospital. At dahil hindi nagaanong abala sa kanya-kanyang gawain at trabaho ay naisipan ni Zia na bisitahin ang kapatid kasama si Maricar. Pagdating sa kulungan ay naghintay sila ng ilang sandali para kay Chris. Pagpasok nito ay agad sinalubong ni Zia ng yakap ang kapatid. Habang si Maricar ay naghintay na lamang sa may table. Mabuti at napadalaw ulit kayo, ani Chris, na gumanti rin ng mahigpit na yakap. Kamusta ang pamangkin ko? Sorry, kuya at ngayon na lang din ulit kami nakadalaw gawa ng maraming inaasikaso. Naging abala rin kami sa libing saka sa paglipat sa mansion. Si Luisa naman ay nagpapagaling na mula sa operasyon. Nabalitaan ko nga ang nangyari kay Lucia Rodriguez, saad ni Chris. Sinong nagbalita sa'yo, anak? Ani Maricar, yung assistant ni Louie. Hindi ko nasabi sa inyo noong huling punta nyo na palagi siyang bumibisita sa loob ng 3 taon kahit ayokong harapin. Kung minsan naman ay ang assistant nito ang pinapapunta para lang kamustahin ako. Ano namang sadya ng assistant ni Louie sa'yo, kuya? Kuryusong tanong ni Zia. Ang sabi sakin ay muli niyang pabubuksan ang kaso ko kahit hindi na kailangan. Ayoko nang umasa. Bakit naman anak? Paano kung sa pagkakataong to ay tuluyan ka ng makalaya? Ani Maricar, tumitig si Chris sa kapatid. Nagkabalikan kayo, tama ba? Ni-request mo ba ito kay Louie na tulungan muli ako? Umiling si Zia. Hindi, kuya, wala akong alam sa plano ni Louie. So, nagkabalikan nga kayo. Bakit, Zia? Paano kung saktan ka na naman niya?
Hinaplos ni Maricar ang braso ng anak. Chris, ako na ang magsasabi sa'yo. Nagbago na si Louie. Matagal ang tingin ni Chris sa ina at ilang sandali pa ay tumango. Naniniwala ako sa inyo, ma. Pero hindi nyo ko masisayang mag-alala lalo pat nandito ako sa kulungan, hindi ko maipagtatanggol si Zia. Pero totoo, kuya, nagbago na si Louie. Hindi na siya tulad ng dati. Tumango si Chris. Kung nagbago na nga talaga siya ay sige, bibigyan ko siya ng chance. Muli akong magtitiwala sa kanya at tatanggapin ang offer na muling buksan ang kaso ko. Natuwa naman si Maricar at Zia sa sinabi nito. Pagkatapos ay marami pa silang pinag-usapan at hindi na namalayan ang oras hanggang sa matapos ang visiting hour. Makalipas ang 6 na buwan, ay nagtugma na rin ang schedule ng lahat, sa wakas. Kaya natuloy na rin ang planong magbakasyon sa loob ng 1 linggo. Maraming lugar na pwedeng puntahan. Sa Boracay, Siargao at ang gusto pa nga ni Louie ay sa ibang bansa. Pero napagdesisyonan nilang sa Bohol na lamang magtungo at malapit lang sa Cebu kung saan gustong bisitahin ni Zia ang lupa at bahay nila roon. Pagkababa sa nirentahang van ay matatanaw mula sa malapit ang white sand at asul na karagatan. Breathtaking at talagang manghang-mangha sila sa nakikita. Maging ang 2 bata na kasama nila sa bakasyong iyon, ang anak ni Alice at si Luisa ay excited na magtungo sa tabing dagat. Ligaw tayo mamaya, Luisa, Heather, saad ng isa sa 2 anak ni Arnold, si Audrey. Excited rin si Lindsay habang nakakapit sa braso ng kaibigan. Magbibikini ako mamaya, ikaw rin Zia. Hindi pwede, sabat ni Louie nang marinig ang sinabi nito. KJ, ba't mo pinipigilan si Zia? Kasi gusto ko. Natawa naman si Arnold sa isang tabi sa kanilapitan ng girlfriend. Tama na, yan at baka mag-away pa kayo. Tama naman kasi si Lindsay. Ba't mo pipigilan si Zia? Kung hindi nga lang ako buntis ngayon ay magbibikini rin ako, komento ni Alice. Kahit hindi ka pa buntis ay hindi rin kita papayagan, saad ng asawa. Naikinatuwa ni Louie dahil may pumanig sa kanya. Maya-maya pa, matapos makuha ang mga dalang gamit ay pumasok na sila sa hotel, sinamahan ng staff sa kanya-kanyang kwarto. Nasa iisang palapag lang silang lahat at dahil hindi naman pwedeng mag-isa si Maricar ay isinama na nila Zia sa kwarto. 3 pamilya sila roon, sina Louie, Zia, Maricar at Luisa. Si Alice ang asawa nito at anak. At sina Lindsay, Arnold at ang 2 nitong anak. Nagstay lang sila sa hotel pagkatapos mananghalian at pagsapit ng hapon ay saka sila nag-swimming sa dagat. Enjoy na enjoy ang mga bata. Habang ang mga babae ay pinagdiskitahan ang kanya-kanyang partner. Inililibing ang katawan sa buhangin at kung ano-ano pang ginagawa. Kinagabihan naman ay sa labas sila kumain. Iba't ibang makukulay na kainan, mga resto bar na kanilang nadadaanan hanggang sa napagdesisyonan na nilang kumain sa napiling restaurant. Idi, dun sana tayo sa maraming lights, saad ng anak ni Arnold, si Arthur. Hindi kayo pwede ron, dito na lang tayo. Pagkatapos ay order na sila ng pagkain. Habang naghihintay ay napag-usapan nila kung anong gagawin bukas at sa mga susunod na araw. Mag-a-island hopping tayo bukas, ani Arnold dahil siya ang nagpaplano kung anong dapat nilang gawin sa bawat araw nang mas ulit ang kanilang bakasyon. Majay snorkeling din tayo at marami pang iba. Sa susunod ko na lang sasabihin at parating na ang pagkain natin, aniya. At saka sila sabay-sabay na kumain. Sa loob ng 1 linggo ay nag-enjoy talaga sila sa pananatili sa Bohol. Sumakay sila sa Lubok River Cruise, nakikanta't sayaw sa mga staff. Nagpunta sa sikat na Chocolate Hill sa Carmen, sa Tibao Cave Pool at sa iba't iba pang tourist spot na sa lugar lang matatagpuan. Sa huling araw nila sa Bohol ay in-enjoy na lamang nila ang papalubog na araw sa may beach. Magkasama at magkayakap sa lounge chair sina Zia at Louie na hinahalikan pa sa noo at pisngi ang asawa. Sobrang saya ko, mahal. Ako rin, Louie. Hindi ko akalaing darating ang araw na to. Kasama ka, kayakap at masayang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Humigpit ang yakap ni Louie sa kamuling hinalikan sa noo ang asawa. Pasensya ka na at matagal akong natauhan. Nasaktan kita, ikaw na pinakamamahal ko. Kalimutan na natin ang nakaraan, mahal ko. Ang isipin na lamang natin ay ang ngayon. Ang maging masaya sa mga susunod pang mga araw, linggo, buwan at panghabang buhay.
Napangiti si Louie sa narinig sa kahinalikan ng labi ni Zia. Halik na wagas na pagmamahal. Isang umaga habang nasa pastry shop para magtrabaho ay napansin ni Zia na tulala at nakapangalumbaba ang kaibigan. Kaya nilapitan niya si Lindsay at tinanong, "Anong iniisip mo? Yung monthsary namin, wala pa kong naiisip na gift." Si Arnold na lang laging nagbibigay kaya ito, tinatablan ako ng hiya, tugon ni Lindsay na nakatulala pa rin. "Ano bang magandang ibigay?" Sabay lingon sa kaibigan. "Magandang ibigay." Sabay lingon sa kaibigan. "Hindi ko rin alam, mahirap magbigay ng regalo sa mga taong meron na ang lahat." Exactly. Every month na lang akong nahihirapan mag-isip, nagmumukha na siyang sugar daddy sa ibigay sakin ng kung ano-ano kahit wala namang occasion. Pero hindi ako nagrereklamo, gusto ko nga yung nasu-surprise pero this time, gusto ko namang magbigay rin para fair. Naningkit ang mata ni Zia at napanguso, nag-iisip kung paano matutulungan ang kaibigan. Ang hirap naman mag-isip, napangisi si Lindsay at makahulugang tumingin. Ang hirap talaga maging Disney princess, aniya sa kahinawi-hawi ang buhok, nagmamaganda. Pagkatapos ay sabay silang natawa. Magtrabaho na nga lang tayo. Kahit mga Disney princess tayo, di pa rin natin pwedeng pabayaan tong shop, ani Zia na tinanguan ng kaibigan. Ang hindi alam ni Lindsay ay kinunsabo ni Arnold si Zia. Ang magaganap na monthsary ay iba sa mga nagdaan, dahil tuluyan ang nakapagdesisyon si Arnold na mag-propose. Handa na itong pakasalan si Lindsay at makasama hanggang pagtanda. Ang misyon ni Zia ay abalahin ang kaibigan at siguruhin na hindi ito makakahalata sa plano ng nobyo. Nage-enjoy si Zia sa ginagawa kapag nagkukwento ang kaibigan sa nalalapit na monthsary na walang kahit ideya. Sa tuwing nagti-text o hindi kaya ay tumatawag si Arnold upang magtanong, kumalap ng impormasyon o humihingi ng suggestion para sa proposal. Pero mas nai-enjoy ni Zia ang pagsundo sa kanya ni Louie. Iyong matapos ang nakakapagod na trabaho sa shop ay sisunduan siya ng asawa na kahit pagod rin ay ngingitian siya, yayakapin ng mahigpit, hahalikan at pagkatapos ay mag-aaya ng umuwi. Gusto niya palagi ang ganoon tapos pagdating sa mansion ay sasalubungin naman sila ng yakap ng anak. Sobrang sarap sa pakiramdam, nakakapawi ng pagod. At hindi pa roon natatapos ang lahat. Pagkatapos kumain ng hapunan ay nakagawian na nilang dalawa ni Louie na ikwento ang mga nangyari sa kanila sa araw na iyon habang ang isa sa kanila ay nagpapamasahe na madalas ay nauuwi sa isang intimate activities. Kaya imbis na makapag-relax ay mas lalo lang silang napagod na dalawa, pero sulit naman. Mas lalo lang silang napagod na dalawa, pero sulit naman. Ngunit sa gabing iyon ay nag-usap lang sila ni Louie hanggang sa parehong nakatulog. Kinaumagahan, naalimpungatan si Zia nang marinig ang matinis na boses ng anak na sumisigaw. Pagmulat ng mata ay nakita niyang nakikipagkulitan ito sa ama. "Luisa, anak, wag masyadong maingay, natutulog pa ko," ani Zia pero pinili ng bumangon para simulan ang umaga. "May message nga pala si Arnold," ani Louie. Natigilan naman si Zia at kinabahan. "Binasa mo. Umiling ito. Para san ba yun? May inililihim ba kayong dalawa sakin?" Baka nagtatanong lang kung anong magandang gift para kay Lindsay, malapit na kasi ang monthsary nila, aniyang medyo kinabahan. Baka kasi mag-isip ng kung ano-ano si Louie. Gusto niya namang sabihin sa asawa ang planong proposal pero saka na kapag naipaalam na niya kay Arnold lalo pa at nakiusap itong huwag sasabihin sa iba. Ngunit kung ikasasama talaga ni Louie ang paglilihim niya ay aamin na siya. Nahihirapan na siyang humanap ng regalo para sa kaibigan mo. Ba't di na lang niya bigyan ng kotse, bahay at lupa o di kaya ay pakasalan na lang niya para tapos. Biglang natawa si Zia, hindi siya makapaniwala na muntik ng matumbok ng asawa ang totoong plano ni Arnold. Kaya hindi na nga niya napigil ang sariling ikinwento ang lahat. "Galit ka ba kasi hindi ko sinabi sa'yo?" ani Zia. Umiling si Louie. "Ayos lang sakin. Kahit ako rin naman hindi ko sasabihin kung yun ang gusto niya." Natuwa si Zia na naiintindihan siya ng asawa. "Thank you, mahal. Sandali at maliligo muna ako," aniya. "Mama, ako rin," ani Luisa. Kiniliti lang niya sa tagiliran ng anak. "Kakaligo mo pa lang, basa pa ang hair mo." Matapos ay nagtungo na sa banyo. "Hintayin ka na namin dito at sabay na tayong magbe-breakfast," pahabol na salita ni Louie bago tuluyang isara ng asawa ang pinto ng banyo.
Sa gabi ng proposal ay dinala ni Arnold ang nobya sa isang high-end restaurant. Sila lang ang tao roon, iyon ang alam ni Lindsay. Ngunit ang totoo ay naroon sa second floor sina Zia at iba pang malalapit na kaibigan, nakaabang para ito ay sorpresahin. May nakatutok na kamera sa magkasintahan para nakikita ng mga tao sa itaas ang nangyayari sa unang palapag. Ang plano ay magpo-propose si Arnold matapos kainin ang main course kaya nagsikain muna silang lahat. Nang ice-serve na ng waiter ang dessert ay kumilos na sila Zia. Habang pababa sa first floor ay namatay ang ilaw sa paligid, naging dim light. Nagsimulang tumugtog ang isang magandang awitin. Pagkatapos ay pinalibutan nila ang magkasintahan habang kumukuha ng video. Nabigla at naguguluhan pa ng una si Lindsay nang makita si Zia at iba pang mahahalagang tao sa kanyang buhay. Hanggang sa lumapit si Arnold at lumuhad, nagsimulang mag-propose. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lindsay. Hindi pa man natatapos magsalita si Arnold ay panay na ang tango niya sabay lahad sa kamay para maisuot na nito ang engagement ring. Nanginginig ang buo niyang katawan sa sobrang saya. Nakangiting umiiyak si Lindsay nang yakapin si Arnold pagkatapos. Pinalakpakan ng mga taong naroon ang magkasintahan habang magkayakap. Ilang sandali pa ay nakangiting nilingon ni Arnold si Zia na ipinagtaka nito. Maya-maya pa ay nagsinghapan ang mga kasamahan ni Zia habang nakatingin sa likod niya. Kaya lumingon na rin siya at nagulat nang makita si Louie. "Anong ginagawa mo rito?" aniya. Sa halip na sumagot ay bigla na lamang lumuhad si Louie at naglabas ng singsing mula sa bulsa. "Anong bakit?" Naguguluhang tanong ni Zia na naluluhan na ng mga sandaling iyon. "Pinangako ko sa iyo noon na gusto kong magsimula tayo muli at ito yun, mahal ko. Hindi mo naranasan ang pakiramdam na ma-engage. Ang makasal na hindi na napipilitan ng groom. Gusto kong maramdaman mo ang maging special gaya ng iba," ani Louie. Tuluyang tumulo ang luha sa mga mata ni Zia. "Hindi mo naman to kailangang gawin. Pero gusto ko, mahal ko. Sagutin mo na siya, Zia, para double wedding tayo," ani Lindsay. "Sige na, Zia, tanggapin mo na ang singsing. Nakiusap pa naman sa akin yang si Louie na gusto ka ring i-surprise." Natawa si Zia. "May sinabi ba akong hindi? Siyempre, magpapakasal akong muli sa'yo, mahal ko," aniya sa kahinawakan ang mukha ng asawa para halikan sa labi kahit nakaluhod pa ito. Matapos ang matamis na halik ay isinuot ni Louie ang singsing sa kamay niya sa kaniyakap ng mahigpit. "Pinasaya mo ko ngayon, Zia." "Ako rin, Louie. Sobrang saya ko ngayon, mahal ko." At muli nilang pinadama sa isa't isa ang pagmamahalan kasabay ng mga palakpakan ng mga taong naroon. Ilang linggo nang napapansin ni Zia na madali siyang mapagod at nagiging antukin kahit sa kalagitnaan ng trabaho. Kaya napapadalas ang pagpuslit niya sa office ng shop para matulog at gigisingan na lamang ni Lindsay kapag kakain ng tanghalian o hindi kaya ay nasa labas na si Louie para siya ay sunduin. "Ba't lagi na lang kitang nakikitang natutulog? Siguro, pinupuyat ka lagi ni Louie, no?" Pabirong tanong ni Lindsay. Natawa lang si Zia pero para makasiguro kung ano nga ba itong nararamdaman ay nagpa-check up na siya para makasiguro lalo pa at abala na sila para sa preparasyon sa kasal. Mag-isa siyang nagtungo sa ospital. Sinuri at in-ultrasound ng doktor matapos niyang sabihin na delayed na siya ng ilang araw sa monthly menstruation. Tuwa at kaba ang nararamdaman ni Zia nang sabihin na posibleng siya ay buntis. "Congratulations, ma'am, you're 5 weeks pregnant," saad ng doktor. Naiyak sa sobrang tuwa ni Zia. Gusto niyang sabihin sa pamilya ang magandang balita ngunit pinigil niya ang sarili. Gusto niyang sepresahin ang mga ito. Isang gabi sa mansion ay siya ang nagpresenta na magluto ng kanilang hapunan, habang may naka-ready ng cake sa refrigerator. Medyo nagtataka si Maricar kung bakit ang mga paborito nilang pagkain ang niluto ni Zia. "Marami ka atang niluto, anak. May okasyon ba? Gusto ko lang pong ihanda ang mga paborito niyong pagkain." Si Louie, "Hindi pa ba dumarating?" umiling si Maricar. "Puntahan ko lang sandali si Luisa at kanina pa yon nakikipaglaro kay Haro," aniyang tinutukoy ang aso saka umalis. Ilang minuto ang lumipas ay dumating na si Louie na masayang makitang nagluluto ang asawa. "Niluto mo yung mga paborito ko," aniya sabay halik sa pisngi at labi. "Oo, namiss kong magluto para sa inyo." Maya-maya pa ay bumalik si Maricar kasama ang apo kaya naghapunan na sila.
Habang kumakain ay pansamantalang tumayo si Zia para kunin ang cake. Anong meron, bakit may pa-cake? Ani Maricar. Ngumiti naman si Zia sa kinuha ang kanina niya pa tinatagong sonogram upang ipakita sa pamilya. Bakas ang pagkabigla sa mukha ng dalawa. Nang walang ano-ano ay biglang tumayo si Louie at niyakap ang asawa. Diyos ko, Zia, buntis ka. Masayang bulalas ni Maricar. Tumango naman si Zia habang yakap din ang asawa. Sobrang saya ko. Salamat, mahal, ani Louie saka hinalikan ito sa labi. Si Maricar ay kinausap naman ng apo, Luisa, magkakaroon ka na ng kapatid. Ang bata na kanina pa naguguluhan ay bigla na lang humiyaw sa tuwa. Bumaba ito sa kinauupuan at patakbong niyakap ang ina. Ang mga katulong na naroon sa paligid ay masaya rin sa narinig na balita. Buong gabing masaya ang lahat at nag-celebrate. Siyempre, pinaalam din ni Zia ang pagbubuntis sa kaibigan. Buti na lang talaga at hindi ka pa nagsusukatan ng wedding gown kundi ay pahirapan ang pag-a-adjust. What if magpabuntis din kaya ako para pareho tayong haharap sa altar na malaki ang tiyan? Biro pa ni Lindsay. Natawa naman si Zia. Sige nga, I challenge you, hamon niya naman at pagkatapos ay pareho silang nagtawanan. Kabado, excited at emosyonal na naghihintay sa labas ng simbahan si Zia kasama si Lindsay dahil ito ang araw na kanyang pinakahihintay. Dapat ay double wedding ang magaganap ngunit dahil sa nagdadalang tao siya ay mas napaaga ang kasal kaysa sa napag-usapan. Nang magsimulang tumugtog ang musika sa loob ng simbahan ay mas lalong naging emosyonal si Zia. Huwag kang umiyak, pigilan mo, ani Lindsay. Tumango lang si Zia bilang sagot. Ilang sandali pa ay bumukas na ang pinto ng simbahan at isa-isang nagsipasok sa loob ang magkakapares na bridesmaid groom at groomsmaid men. Dahil nasa dulo ang bride ay hindi agad napansin ni Zia na iba ang naghihintay sa kanya na father of the bride. Si Lindsay muna ang unang nakapansin na bigla na lamang naluha na ipinagtaka niya. Anong problema, Lindsay? Tingnan mo kung sinong naghihintay sa'yo sa unahan, Zia, iyak nitong sagot. Saka lang niya binalingan kung anong sinasabi ng kaibigan. At nang makita kung sino ang nakatayong naghihintay sa kanya kasama si Maricar ay bigla siyang nanghina at muntik nang mapaupo. Kuya, gusto niya itong takbuhin at yakapin pero ayaw niyang sirain ang seremonyas ng kasal kaya nagpigil siya. Nang malapit na sila sa isa't isa ay si Chris na mismo ang kusang lumapit at yamakap. Namiss kita ng sobra, bunso. Congratulations, masaya akong magiging tito muli, aniya habang nakahawak sa tiyan ng kapatid. Ako rin, kuya, salamat. Mabuti at pinayagan kang attend sa kasal ko. Kaninong plano ito si Louie, pero bunso, hindi lang ako basta pinayagan. Talagang malayan ako ngayon. Mas lalong naiyak si Zia at humagulgol ng tuluyan. Paano nangyari yun? Huwag kang masyadong umiyak, anak. Magsisimula pa lang ang kasal, paalala ni Maricar. Sobrang haba kung ikukwento ko pa rito. Pero binuksan muli ang trial at sa tulong ni Louie ay tuluyan na nga akong malaya. Nilihim muna namin para sa araw na ito. Wedding gift niya para sa'yo, mahaba at mabilis na paliwanag ni Chris habang naglalakad sila palapit sa altar. Ilang sandali pa ay magkaharap na si Zia at Louie. Huwag kang umiyak, mahal ko, aniya na tinutulungan si Zia na panasan ang luha kahit maging siya ay naiiyak na rin. Hindi ko akalain na may mas isasaya pa ako ngayon, ani Zia. Ipapaubaya ko na siya sa iyo, Louie. Ikaw na ang bahala sa kapatid ko, ani Chris bago sila iwan. Makakaasa ka, aalagaan ko siya, tugon ni Louie. Matapos ay magkasabay na humarap sina Zia at Louie sa altar. Sinimulan ng pare ang seremonyas ng kasal. Habang matamang nakikinig ang lahat. Ang pakiramdam naman ni Zia ay para siyang lumulutang sa hangin. Isang makatutuhanang panaginip para sa kanya ang nangyayari. Habang buhay niyang itatatak sa isip at puso ang bawat sandali ng kasal nilang dalawa ni Louie. Hanggang sa pinagharap sila ng pare para sabihin sa isa't isa ang kanilang wedding vows. I, Louie Rodriguez, take you, Zia Cruz Rodriguez, to be my lawfully wedded wife for the third time cause I really love you. Pinapangako kong babawi ako sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa at mamahalin kita hanggang sa huli kong hininga. I love you, I love you, I love you. Habang isinusuot ang singsing. Sunod-sunod at nag-uumapo ang luha sa mga mata ni Zia.
Hindi na nga niya alintana kung hulas na ba ang makeup sa mukha. Zia Cruz Rodriguez, thank you, Louie Rodriguez, to be my lawfully wedded husband. And yes, I love you too. I promise to be a good wife, understand you and support you for the rest of our lives, aniya nang isuot sa daliri nito ang singsing. Ilang sandali pa ay inanunsyo ng pare na, in the sight of God and these witnesses, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss. Nakangiting humarap si Louie at hinawi ang veil na humaharang sa magandang mukha ni Zia. Matapos ay pinagsaluhan nilang dalawa ang isang matamis na halik, hindi lang isa kung hindi ay hindi na mabilang na halik ang pinadama nila sa isa't isa. At sa paglabas sa simbahan ay magkahawak kamay nilang sasalubungin ang bukas ng magkasama sa hirap man o ginhawa. Hanggang kamatayan. Ang kasal ay isang sagradong katibayan na pinag-isa ng Diyos ang dalawang nag-iibigan, at ito ay pinagtibay ng batas at ng Diyos at ng mga taong naging saksi sa mga pangakong pinagsumpaan ng dalawang pusong nagmamahalan, kaya't walang sinuman ang may karapatang paghiwalayin ang dalawang taong ikinasal. Sa halip na hanapin mo ang mga mali ng isang tao, tignan mo muna ang mga magagandang bagay na nagagawa nito. Para maging masaya ang pagsasama niyong mag-asawa, huwag maghanap ng bagay na wala sa kanya at makontento kung ano ang meron sa bawat isa. Ang iyong asawa ang refleksyon ng iyong tagumpay, kaya alagaan mo siya at ibigay ang pagmamahal na tunay. Kahit ang hirap-hirap mo nang mahalin, mamahalin kita kahit nasasaktan ako kasi nangako ako. I promise to you even when it hurts. I love you more when it hurts. Bakit kayo nasasaktan? Kasi lagi tayong umaasa sa mga bagay na walang kasiguraduhan. Naghihintay sa isang nakaraan na hindi na pwedeng balikan at nagmahal ng taong hindi tayo kayang panindigan. Ang totoong pagmamahal sa asawa ay hindi basta-basta nawawala sa paglipas ng panahon. Hanggang sa muli po, mag-iingat po kayong lahat. Maraming salamat sa tiwala at suporta sa pakikinig sa ating kwento.